Let me first read itong passage natin found in 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Ito sinasabi, "Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride in one's possessions is not from the Father, but is from the world. And the world with its lust is passing away, but the one who does the will of God remains forever." And may the Lord bless the reading of His Word. At ang ating pong pag-uusapan ay ang ipinagbabawal na pag-ibig. Yeah? O Pastor, kala ko ba araw ng kalayaan? Kaya nga, para maging malaya ka, alamin mo kung ano yung mga ipinagbabawal ng Diyos. Okay? Kasi, aalipinin ka ng kasalanan pag hindi ho natin ito na laman at nabantayan ng ating mga sarili. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko munang magbigay ng katanungan. At ang katanungan ko po ay ganito. Saan na ba? Sabi ng iba, Christianity is not a religion of do's and don'ts. Diba? We've been hearing that from pastors. Diba? Minsan nga, I remember, may ini-invite ako sa church. Sabing gano'n, Pastor, bawal ba sa inyo yung yung nakapantalon? Lalo yung mga babae, di ba? Alam ko na mga ilang dekada noon, bawal yun, di ba? Ngayon, naging maluwag na yung mga ibang churches. Iba strict pa rin, pagdating sa pananamit. So, ang palagi kong sinasabi dun sa mga na-invite ko noon, sabi kong gano'n, alam po ninyo, wala naman talagang bawal sa Kristiyano. Christianity is not a religion of do's and don'ts. I have been telling that. But then, as I study the Word of God, totoo naman, ang purpose kaya sinasabing Christianity is not a religion of do's and don'ts. It has something to do with following the Ten Commandments to be saved. Or any ritual sa temple, mga sacrifices. We don't do that anymore to earn salvation. Okay? Kaya because of that, coming from that premise, Christianity is not a religion of do's and don'ts. Hindi mga rituals, mga rules, ganon. But, a Christian who follows the Lord has to heed the Word of God and His commandments. Okay? Ang isang Kristiyano na lumalago, kinakailangan niyang bigyan ng sarili niya ng mga rules. For what? To discipline himself. Ang pinaka number one na ayaw ng mga tao ngayon, sa kultura natin ngayon, ay ang mga rules. Lalo kabataan, ayaw nila na may rules, ayaw nila na may mga patakaran, ayaw nila nun. Gusto nila, my way. Ewan ko ba, mga kabataan, ayaw ng rules, pero ayaw naman ng song na My Way, kasi old song daw, di ba? Pero they do the same, di ba? My Way. But anyway, so, baka mamaya ginagamit nung iba yung, wala namang talagang rules sa Christian, di ba? Hindi, kaya nga may Bible para gabayan tayo sa ating paglago at sa pamumuhay natin. Isa pa, rules are our way of living under the kingdom of God. Tama? And who is our King? Jesus Christ is our King. And being King, at tayo'y citizens of the kingdom, meron po siyang mga panuntunan paano tayo mamumuhay sa kanyang kaharian. Okay? It's not really an anarchy na walang lawless tayo na hindi tayo dahil, sabi nga nung isa, minsan nga may nagsabi pa nga, Pastor, kung hindi na po tayo kailangan sumunod sa Ten Commandments dahil hindi tayo under the law, edi okay na palang pumatay. Kasi bawal pumatay, sabi nga sa Ten Commandments. Hindi ho yun. Yung Ten Commandments are moral laws. Okay? Kaya nga sabi ni Paul, itong mga moral laws na to are in the consciences of every human being. Kaya nga kahit ang mga hindi Hudyo, alam nila masama ang pumatay. Bakit?
Kasi naka-ingrain sa ating beings, sa ating conscience, what is right and what is wrong. Kaya yung pong rules ay kailangan po natin yan para po tayo pagpalain, lumago, at para tayo magkamit ng rewards from the Lord. Anong sabi ni Kristo? Ay sabi ni Paul, but I try to discipline my body so that when I preach to others, people will not reject me. And of course, sabi niya ganon, most people in the athlete arena, they discipline themselves to achieve a perishable crown. Kasi yung medals natin ngayon sa Olympics, sa kanila crown, yung laurel wreath na sinasabit dito. Noon, yun ang pinaka-medal nila noon eh. Ngayon kasi iba ng medal sa atin ngayon. Ano? Pero sabi gano'n ni Paul, itong mga athletes na to, they discipline themselves, iniiwasan nilang kumain ng sobra para ma-maintain nila yung weight limit nila at para gumaan sila, lalo kung tatakbo sila, kung boxing naman, para hindi sila matanggalan ng belt. Sabi gano'n, they do that to obtain a perishable crown. Pero tayo, we discipline ourselves para magkamit ng reward ni God na hindi nasisira. So, it's not really true. In the most sense, it's not really true that Christianity is not a religion of do's and don'ts. You have to obey, di ba? The commands of God. In fact, later on we will emphasize that obeying God's commands means that you are loving God. If you love the Lord, sabi ni Christ, if you love me, you keep my commandments, sabi ni Kristo. So, umpisa natin, 3 bagay. No? Una, sabi sa verse 15, do not love the world. Mga ipinagbabawal na pag-ibig, the forbidden love. Do not love the world. I remember nung nasa college ako, lalo sa Bible school, may mga rules dyan, di ba? Konting pagkakamali mo lang, demerit, di ba? Ang dami mga rules na kailangan ay wag mong susundin. At ang isa sa mga rules na alala ko sa Bible school ay, pag first year ka, bawal manligaw. Ayan, bawal manligaw. So, hindi ka pwedeng manligaw kahit gustong-gusto mo na siya. Hindi pwede. So, may mga ganong rules kahit sa ibang Bible schools naman napansin ko, lalo sa mga colleges. Now, may mga tinatawag na bawal na pag-ibig. Ewan ko ba kapag may mga pinagbabawal, yun ang gusto ng tao, no? Di ba? No, maglagay ka, bawal magtapon ng basura. Akala, pagbalik mo kinaumagahan, ang daming basura doon, di ba? Bawal umihi sa pader. Aba, pagbalik mo, basa na yung pader, naninilaw na. Ganun ang mga tao eh. Kaya hindi ako naglalagay ng mga bawal dyan kasi baka yung pa maging mitya ng di ba? Bawal, maraming pagbabawal. Ewan ko ba ba't ang tao mas gusto ang bawal? Ba't kaya? Alam niyo kung bakit? Kasi minsan may mga tao, merong parang thrill seeker. Alam niyo yung thrill seeker? Yung mga thrill seeker, sila yung mga pagkabawal, exciting. Sige, signan nga natin kung mahuhuli tayo. Sige. Ganoon, mga bawal eh. Kaya gustong-gusto ng maraming tao ang bawal. Diba? Bawal. Kaya alam po ninyo, marami tayong pag-uusapan tungkol sa bawal na pag-ibig, let's say. Diba? Ilan kaya rito ang pinagbawalan ng kanilang magulang? No? Sa mga dalaga at nung dalaga pa. Hoy, huwag kang magpapaligaw dyan. Diba? Hindi kanyang kayang buhayin. Mga ganon, di ba? Huwag mo liligawan yan. Sabing ganon. Ang daming bawal. Eh, syempre, pag na-challenge, parang Romeo and Juliet na love story, di ba? Habang pinipigil, lalong nanggigigil, di ba? Sabing ganon, di ba? Minsan ganun ang tao eh. The more na pinagbabawalan mo, mas lalong gusto niyang gawin. Ipinagbabawal na pag-ibig. Gusto ng marami yan eh. Yeah. For example, sa Bible may mga ipinagbabawal na pag-ibig. For example, pagdating sa relasyon, ang isang married na
Ha? Naturalesa, bawal ka nang umibig ng panibago, lalo kung kasal kayo. Ha? Ang design naman ng Bible talaga, ng ni God sa Bible talaga, from the start, kung sino yung napangasawa mo, hanggang kamatayan na yan. Pero sabi nga ni Kristo sa Matthew 19, dahil sa katigasan ng ulo ng tao, pumayag si God sa written divorce kung caught in the act of adultery. Diba? But in the original, ang design ni God, pinili mo yan eh. Alam niyo yung pagmamahal, natututunan naman yan eh. Di ba? Natututunan ng pagmamahal. Mahalin mo na yan. Di ba? Sabi nga ng kasabihan natin Pilipino, ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo na kapag ikay napaso, ay ilulunok mo, iluluwa mo, di ba? Ito po ay, kumbaga sa chess, touch move. Kaya nga, ang mga nabubuntis ng mga panahon, mga 20 or so years ago, di ba, kaunti lang, hindi ganun karampant, di ba? Bakit? Kasi, sasabihin ng mga magulang, pag nahawakan mo yung daliri ng anak ko, pakasalan mo yan. Di ba? May mga alam akong ganon, na hinalikan niya lang sa pisngi, ay, grabe, ikinisal na nung mga magulang. Ngayon, iba, binigay na lahat. O kaya, di ba, nag-iiba ng kultura natin ngayon, pero alam po ninyo, the Word of God remains the same. Bakit may command si God? Kasi, bagamat minsan mahirap sundin ang utos ni God, pero kaya siya nagbibigay ng command, ay para rin sa ikabubuti natin. Di ba? Parang magulang natin, di ba? Lahat naman ng magulang natin, ang hangad niyan, ay sa ikabubuti natin. So si God, may mga command siya sa atin na para sa ikabubuti natin. Now, sabi rito, do not love the world or the things in the world. Mga bagay sa sanlibutan. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ngayon, alam po ninyo may ilang mga words tayo na konting una yung pag-aral natin yung forbidden lovers na sinasabi dito. Dalawa yung tinukoy doon sa verse, Sabi, do not love the world or the things of this world. Huwag mo raw mamahalin ang sanlibutan at ang mga bagay sa sanlibutan. Dalawang word ang suriin natin na ginamit dito sa Biblia. Maganda yung may konting word study. Yung pag-aralan natin yung ginamit na salitang love. Do not love the world. Ano ibig sabihin ng love dito? For all of you, of course, most of you heard na there are four kinds of love sa Greek word, di ba? Meron tinatawag na agape, meron tinatawag na phileo, brotherly love. Yung agape sa divine or sacrificial love, phileo is brotherly love. Yun namang eros, ito ay erotic or physical love, intimate physical love. At tapos yun namang storge, ito ay admiration. Four Greek words na ginagamit about love. Pero alam nyo, ang ginamit na Greek word dito is yung pinaka-strongest form of love, which is agapao. Now, yung agapao was used 3 times in the verses that we have just read kanina. Now, yung agapao speaks of a love which is based on evaluation and choice. Kumbaga, pinag-isipan niya muna. And reflects exertion of one's will and action. After niyang mapag-isipan, dinesisyonan niya na kanyang gagawin. This quality of love is awakened by a sense of value in an object which causes one to prize it. Ibig sabihin, nung sa tingin niya parang, eto na gusto ko, eto na lang. Siya na yung pipiliin ko, parang gano'n, dahil siya yung pinili mo, sa kanya mo na binuhos ang lahat, ang effort mo. That's what agapao means. Ibig sabihin, although we normally hear pag sinabing agape, which is the root word ng agapao, we normally hear pagka sinabing agape, it means divine love. Pero, ang definition nito technically is a kind of love or passion na talagang somebody is fully engrossed. Parang bigay na siya sa bagay na kanyang ninais. That's what agapao means. Now, sabi nito, do not agapao the world.
Huwag mong mahalin ng masidhi ng buong buhay mo, ng buong puso't kaluluwa mo, ang mundong ito. Ni ang mga bagay man sa mundong ito. Ngayon siguro tinatanong niyo, Pastor, hindi naman siguro masamang magmalasakit sa mundo. Ngayon, pag-aralan natin yung next word, yung salitang world na ginamit dito. Alam po ninyo, sa Bible po yung mga nababasa ninyong world, maraming Greek word yan na ginamit. Iba-ibang Greek word for world. Merong aeons, which mean ages. Meron namang cosmos. So, ang ginamit po dito na Greek word ay sa world, which is 6 times na binanggit. Yung salitang world, 6 times na binanggit sa 1 John 2:15-17 ay cosmos. Ano yung cosmos? It means essentially something that is well arranged, that which has order or something arranged harmoniously. Cosmos refers to an ordered system or a system where order prevails. So hindi pala tinutukoy nito yung physical world. Bagamat you cannot have this kind of cosmos without the physical world. Okay? Ang tinutukoy pala ni John the Beloved dito sa cosmos dito na hindi mo dapat mamahalin, ng klaseng mundong hindi mo dapat iibigin, is yung ordered system o yung sistema o yung kalakaran o yung kultura ng mundong ito. Ano bang kultura ng mundong ito? Na okay lang naman yung yung kasalanan dahil iba ginagawa naman. Ngayon nagiging acceptable na at parang parang isang kabayanihan pa na maglantad sa kanyang homosexuality. In the past hindi uso yan. Unti-unti nagiging acceptable na sa panahon natin ngayon yung mga bagay na hindi naman talaga dapat natin ikararangal. Like yung LGBTQIA++ na yan. Sabi nila, kasalanan ba namin na ipinanganak na ganito? Kaya nga kailangan mong hanapin si God kasi alam mo kung bakit. Kasi ang sabi ng Bible, God created us man and woman. That is our design. At kung ang isang babae, iwan niya yung kanyang natural use of her created body and use it with her fellow woman, ganun din ang mga kalalakihan, gamitin niya yung kanyang katawan sa kapwa niya lalaki. Ayun ay maliwanag na kinundena sa Roma Kapitulo 1. In fact, I don't know kung totoo ito, pero I've heard na yung monkeypox daw ay galing sa mga lalaki nagtatalik. Sa kapwa lalaki. I'm not sure. Ayun ang balita. I'm not saying that that's true. Kaya ang dami lumilitaw na sakit din Dahil ang tao ay masyadong pinervert ang what is natural. Pero wag ka. Tanggap na ng lipunan yan, tanggap na ng ating kultura ngayon. Ewan ko bakit kasi ang Pilipinas, kung anong kultura ng Amerika, ginagaya lahat Lahat na lang, gaya-gaya. Hindi tayo manindigan kung ano talagang kultura natin at kung ano yung sinasabi ng Biblia. Cosmos. Do not love this cosmos world. Do not love this worldly order. Do not love this worldly system. Do not love this worldly culture. Pag sinabing order, probably because John was writing during that time, they are under Roman Empire. Most probably, ang isa sa mga struggle ng mga Kristiyano, alam niyo kung ano? Kung sila ay sasamba kay Caesar bilang batas noon under the Roman Empire. Kaya nga ang Lord lang noon na tinatawag nila
ay ang hari ng Roman Empire. Ang tawag sa hari ng Roman Empire, Caesar. So either you bow down to Caesar or you bow down to Christ. Kaya nga sinabi sa Romans chapter 10, if you confess with your mouth, Jesus is your Lord, that's an evidence that you are saved. Bakit? Kasi totohanan yan eh. Pag pinangalandakan mo sa mga tao, ang Panginoon ko at ang Hari ko, si Kristo at hindi si Caesar, you know what that means? It means persecution from the most powerful country that time, the Roman Empire. Kaya hindi ho madali maging Kristiyano nung time na yun kasi persecution. Persecution ho. Pag pinakilala mo si Kristo ang Panginoon mo, nako, humanda ka. You will be ostracized. You will be persecuted. At pag nalaman lang Kristiyano ka minsan, that you will be jailed or you will be your properties will be confiscated. Iba pinapakain sa leon, iba sinusulong ng buhay. Basahin na lang ninyo yung Fox's Book of Martyr, kung saan yung buhay ng mga Kristiyano, paano sila pinersecute ng mga taong hindi naniniwala kay Kristo. Alam nyo, nakita ni Satan, gustong-gusto ni Satan durugin ang church. Kaya pinersecute niya. Ito lang ang problema. Ang church pala, the more na i-persecute, lalong dumadami. Nung pinapatay ni Saul, hindi pa siya Paul that time, si Stephen, kumalat yung church. Sabi sa may Acts chapter 8, because of the severe persecution that was leveled against the church, sabing ganon, the church were scattered abroad. The believers were scattered abroad. Nagsipangalat ang mga kapatiran sa iba't ibang lugar, except the apostles. At alam nyo anong ginawa ng mga nagsipangalat na mga Kristiyano? Ordinarong Kristiyano yun. Anong ginawa nila? If you read Acts chapter 11, sabing ganon, and those that were scattered abroad because of the persecution in Jerusalem, they went abroad, sabing ganon, preaching the word. Yung mga Kristiyanong pinersecute, nangangaral ng salita ng Diyos. Sabi kasi na iba, pastor, ang pwede lang mangaral yung pastor lang. No, pwede kayong mangaral, basta gospel or tungkol sa Word of God. Kasi yung mga believers sa Acts chapter 8 nangangaral, babae, lalaki, nangangaral lahat yan, napipreach. Ang hindi lang inaalaw ay yung magkaroon ng authority yung babae overman sa bahay at kahit sa church. Kaya nga may leadership may eldership, puro lalaki lang ang elder. Sabing ganon, pero allowed mag-preach kahit babae ka. You preach the gospel para maligtas. So they scattered abroad. Ano nangyari? They were preaching the word of God at kumalat ang ebanghelyo. At alam nyo nangyari? Nagkaroon ng mga iba't ibang small groups later on na harvest into a church plant. Kung alam nyo, parang yun nangyari sa persecution, parang bowling, Sama-sama kayo dyan, O sige, binoling ng persecution. Boom, sabog lahat. Yung mga sumabog, nangaral. Tayong Kristiyano, dapat tayo alam nyo yung halamang katakataka. Yeah. Yung halamang katakataka, kahit anong parte ng halaman yung piningas mo, tapos ihagis mo lang, tutubo. Di ba? Katakataka. Kaya pala katakataka siya kasi kahit anong parte ng halaman, tutubo, dadami. Sana tayo parang katakataka rin. Na pagkatapos niyong magsimba, pag umuwi na kayo, pag pumunta kayo kahit saan, dinadala niyo yung ebanghelyo at ibinabahagi niyo at nag-aakay kayo ng kaluluwa. Ano bang sineshare ninyo sa mga tao? I hope gospel hindi gossip. Gospel ang i-share, wag gossip. Pag gossip yan, kasiraan ng kahit sino, sawayin na ninyo. Sabi ng Bible yun sawayin na ninyo yung bang sinasabi mo tungkol kay kapatid, alam ba niya? Hindi. O siya, kayo muna mag-usap. Wag yung
Sisiraan nyo yung tao, pero kayo naman naniwala, hindi nyo pa nga nakausap yung tao, hindi nyo rin na-verify. Kalakaran ng mundo din po yan. Huwag ho kayong makiayon sa mundong ito. Cosmos. Pwedeng order yon that time, pwedeng it also refer to the system. System. And culture. Ano yung prevailing culture that time? Alam nyo, we have to create a culture, a Christian culture, na kung saan, pag may chismis, hindi mo na agad tinatanggap. Tapos, bawal ang utangan. No? Kasi pagka umutang ka, hindi ka makabayad, hindi ka rin maka-church eh. Kaya ako, hanggang maaari, pinagbabawal kong mangutang eh. Ang Kristiyano sa kapwa Kristiyano eh. Ako, nagsisisi rin kasi may nangutang sa akin. O hindi maka-church. Pero kung sino ka man na nangutang sa akin, huwag mong gawin dahilan yan. Yeah. At pinatawad ko na yan. Ayan, narinig mo kung nakikinig ka. Hindi issue sa akin yun. Mahalaga yung paid mo kay God. Kasi pera lang yan. Di ba? Alam nyo, si Mrs. nga nagtataka. Sabi nga noon, Pastor, ba't ang dami nang umutang sa'yo? Hindi ko po, mukha ba akong mayaman? Honestly, kung alam lang nila na, pero iba naman na pagbibigyan na talaga natin. Yeah. I mean, pero wag niyong gawing dahilan yung mga bagay na yan para hindi mag-church. Diba? Kita niyo yung chismis. Kaya iba hindi rin nag-church. Siniraan niyo kasi. Diba? Eh anong sabi ng Bible? Layuan ninyo. Layuan. Those who cause division, layuan ninyo. Kasi bad influence. Nagtataka nga ako bakit pagdating sa church, pag ang isang kapatid, let's say, nakagawa ng kasalanan, nakabuntis, grabe kung kondinahin, kung i-judge, di ba? Pinagchichismisan niya, pinag-uusapan. Pero pag ang isang kapatid, nanira ng kapwa niya, at nasira ang pamilya, siniraan niyo yung tao, walang mabigat na parusa. Parang unfair eh. Parang dapat mas mabigat ang parusa ng mga nagchichismis eh. Kasi sila humahati ng church. Di ba? Eh yung mga taong nakagawa ng sexual sin naman, kasalanan nila sa kanila lang yun. Pero yung naninira ng kapwa niya, sinisira, tinahati ang church. Hindi ba't mas malaking kasalanan yun kaysa sa sexual sin? Although, parehong kasalanan yun, pero the way the people highlight sin, minsan parang baliktad balintuna. Ayun ang kalakaran ng mundo. Sabi pa rito, cosmos as used here in 1 John 2:15-17 with its moral or ethical sense to describe all that is opposed to God. Anything that is opposed to God, and if I may add, anything that is opposed to God's Word. Pag maliwanag na nakasulat sa Biblia, bakit mo susuwayin? Hindi ko alam eh. Daming Kristiyano, ang liwanag naman nakasulat sa Biblia. Nag-iimbento ng sariling pamamaraan sa buhay Kristiyano. Maliwanag na alam po ninyo, ang isang taong sumusuway sa maliwanag at tahasang sumusuway sa maliwanag na utos ng Diyos, huwag niyang sabihin kakampihan siya ng Diyos. No, you cannot. In other words, the world here in 1 John does not refer to earth or even to its people. Although sa John 3:16 yung sinabing, God so loved the world, hindi cosmos ginamit doon. Yeah? It refers to people. Mahal ng Diyos ang tao, of course. Eventually, pati naman ng buong mundo mariredeem ni God. Sabi ng Romans 8, the world groans for redemption. Kaya pati itong lupa, matutubos din ito kasi nadamay ito dahil sa kasalanan ng tao. Rather, the world as a system with its possessions, positions, and pleasures all radically, irrevocably alienated against the Almighty. Alam po ninyo, noong first century, napansin ng dyablo, ang unang taktika ng dyablo, i-persecute ang church. Sabi niya, parang dumami lalo.
nag-iba siya ng taktika sa huling kapanahunan. Alam niyo kung anong taktika niya ngayon? Yung mga tao, inaalok niya ng worldly pleasure. Comforts of this world. Iba naman gusto nila nabuboost yung kanilang ego, yung kanilang pride. Gusto nila sila yung bida, sila yung magaling, sila yung sikat, sila yung marunong. Pride of this world. So yung forbidden lovers dito na sinasabi natin, una, nung sinabi ng Bible dito, do not love the world, cosmos is the sum total of human life in ordered world, considered apart from, alienated from, and hostile to God, and of the earthly things which seduce from God. Anything na kalakaran, kinasanayan, kultura, diskarte ng tao o ng mundo na oppose kay God at sa kanyang salita and the things of God. Forbidden love po yun. Pinagbabawal ng Diyos. Okay? Sabi pa ni Montgomery Boyce, the idea here is the world of men in rebellion against God. Yon. Those who rebel against God and therefore characterized by all that is in opposition to God. Any people or order or system or plans or purpose or motives or objectives or goals or culture that are opposed to God. Ang tawag po doon ay world. This is what we might call the world system. Yun ang sistema ng mundo. It involves values, pleasures, pastimes, and aspirations. Itong mga ito daw, ito ang tinutukoy na world dito. At itong mga world na ito yung sinasabi ng Biblia na huwag po nating iibigin. Huwag nating nanaisin. Huwag nating hahangarin. Kaya alam po ninyo, it takes a radical faith to live like Christ here in this world. It takes radical. Alam niyo, pag ikaw totoong sumunod kay Kristo, you will never gain the approval of the world. You cannot please everyone. And you will never be popular. Pag ang pinili mo ay magtapat at sumunod kay Kristo at mamuhay ayon sa kanyang salita, tandaan ninyo, ang unang magre-reject sa iyo, ang mundong ginagalawan mo. Kasi ayaw nila ng mga bagay na patungkol kay God. So gusto mo pa rin na mahalin ang mundong ito? Okay lang, mahalin mo, but the love of the Father will not be in you. Anong sabi? So yung mga mundong ito, lahat ng bagay sa mundo, huwag ho nating ubusin ang panahon natin dyan. May mga tao na masyado silang sabi nila, visionary sila. I want this, and in 5 years, I will achieve this. That's good, maganda yung may goal and plan ka, but make it sure, naka-align yun sa purpose ni God sa buhay mo. And make it sure na as you pursue that goal or dream for your life, make it sure na hindi mo napapabayaan yung relationship mo kay God. Iba sa kagustuhang magpayaman at yumaman na involved sa isang ganitong business. Ang problema, wala na siyang panahon kay God. Wala na siyang panahon na magbasa ng Biblia, mag-pray, kausapin si God ng puso sa puso. Wala na siyang panahon na dumalo ng church. Pag in-invite mo ng small group, wala. Kahit online, hindi pwede. Alam mo yung mga ganong mga tao, huwag nilang asahan na pagpapalain sila ng Diyos. Maaaring ma-achieve nila yung dream nila, dream car, dream house, whatever. Pero sa harap ng Diyos, you are not a success. It takes a radical faith to follow Jesus.
Kahit sa loob ng church, kailangan ang susundin mo talaga yung salita ng Diyos na maliwanag, hindi yung bulong-bulong ni ganito. Kung wala naman sa Biblia, huwag ka makikinig. Bakit? Ang Panginoon mo yung may salita ng Diyos. Siyang sundin mo. Kasi what I'm saying is, hindi porket taga-church, good influence. May mga bad influence din sa church. Kaya you have to be wise in befriending people. If they influence you, and later on you find yourself become a bad person, mas sumamang behavior mo, mas naging palabintang ka, mas naging hindi maganda yung epekto sa'yo, layuan mo. Find people that will influence you to become more godly. Okay? So sabing ganun ng Bible, do not love the world nor the things of this world. Bakit daw? Pag minahal mo raw ang mundong ito, nalilipas din. At ang mga bagay sa mundong ito, nalilipas din. Ano sabi ng Bible? If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Don't expect that the Father will love you if you put others first before God. Making God to be your number one priority is non-negotiable. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, at saka ka na lang pag hindi na ako busy. Well, I understand kung may work ka ng 8 to 5, you do it because it will please the Lord. Kasi work yun eh. You have to work. Pero kung hindi na yun work, at yun ay, let's say, leisure na lang na naging habit, na naging addiction, something is wrong. Minsan may mga tao kaya hindi maka-church. Paano? Puyat sa Sabado. Ewan ko, dati nang uso yung Sabado nights, hanggang ngayon, nauuso pa rin natin yung Sabado nights, sa mga young people. Ang hirap na, sipin mo, the love of the Father is not in him. Sabi ng 1 John 3:1, see how very much our Father loves us. For He calls us His children. Tinawag niya tayong mga anak niya. And that is what we are. Tayo'y anak ng Diyos. Hindi tayo anak ng sanlibutang ito. Wala tayong utang na loob sa sanlibutang ito para ubusin mo yung buhay mo, ilagak mo yung buong effort, pati talent mo. Minsan may mga Kristiyano, yung talent nila nakikinabang mundo eh. Malungkot. Nagulat nga ako, nawala na yung papuri eh. Alam ba ninyo, nung bago ang Kristiyano, lumago ang faith ko dahil sa mga papuri songs. But as I grow, napansin ko, parang nauubos yung mga papuri artist. Ang natira lang nun, naalala ko si Ricky Sanchez. Sabi niya, kaya hindi ako, kasi, yung iba kasing artista, gustong kumita ng pera. Kasi walang pera pagka Christian artist ka eh. Kaya iba, napupunta na sa secular. Wala tayong utang na loob para ibuhos natin ang ating talento, ang ating kayamanan, ang ating lakas, ang ating prime, the prime of our life. We own nothing from this world. But you owe everything to God. Anong binibigay mo kay Lord? Tira-tirang oras, barya-barya. Yan ba binibigay mo sa pinagkakautangan mo ng buhay mo? Sabi dito, but the people who belong to this world don't recognize that we are God's children. Why? Because they don't know Him. Dalawa lang yan eh. Either hindi ka talaga totoong Kristiyano as you may claim to be, because you love the world, you love your life in this world more than God, or Kristiyano kang backslider. Pero kung mahal natin ang Diyos, na siya namang ating totoong buhay at pinagmulan ng lahat, hindi ho kasamaan na siya'y pagtapatan natin, paglingkuran natin. Number 2, do not lust
for the world. Huwag mong naisin, huwag mong pagnasaan ang mundong ito. Sabi ng verse 16, for everything that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride in one's possession is not from the Father, but is from the world. Ngayon, may konting word study na naman tayo. Hindi ko na nilagay sa screen. Pero yung salitang lust or the desire sa ibang translation, ang ginamit na Griego dyan ay epitomia. It is a kind of a strong desire na pag ikaw ay driven nito, para kang sasakyang walang preno. Tuloy-tuloy kahit mabangga. Now, there are three kinds of desire. Ang mga tao. Every people has three kinds of desire. Una, the desire to have. Pag may mga bagay kang ninanais, tapos kinuha mo kahit hindi sa'yo, pagnanakaw. Tama? Kapag may bagay kang ninanais, pero hindi mo makamit, gumawa ka ng ibang paraan, it can be envy or covetousness. Diba? Nagustuhan mo yung asawa ng may asawa, kinuha mo. Ano na yun? Bukod sa covetousness na yun, adultery na yun. Diba? Iba naman, may mga gustong mangyari sa buhay, pero ayaw kumilos. Laziness naman yun. Diba? Or wishful thinking. The lust of the flesh. Ayun, tatlong bagay. Una, the desire to have. Pangalawa, the desire to enjoy. At ikatlo, the desire to be. Tatlong strong desire ng mga tao na hindi nila minsan napapansin na yun ang kumokontrol sa kanilang being. Pag hindi mo narendahan o nakontrol yung mga strong desires na yan, pwede mong ikasira. For example, lust of the flesh. Lust of the flesh describes the passionate desire or the craving that comes from the evil nature, the flesh. In other words, the evil craving has its origin in the fallen flesh. Okay, don't get me wrong. Hindi ho masama ang pagkain. Tama? Pero kung ikaw ay kumakain ng labis-labis, gluttony na yun, di ba? Tawag doon gluttony, tama? Gluttony. Hindi ho masama, ang sex. Provided, sabi ng Hebrews chapter 12, within the bond of marriage. Or, ibig sabihin nun, at least, may plano kayo kung kayo'y live-in. Kaya nga encourage na magpakasal na, di ba? Para sa naman, di ba? Doon naman pupunta yun. Hindi mo masama ang sex. Pero pagka nagiging addiction ito, masama na. Hindi mo masama yung mga bagay na ito, pero pag wala na sa lugar, mali. For example, may nagtanong sa isang pastor. Sabi nga nun, Pastor, may mga bata yun. Pero anyway, sabi, Pastor, parang gusto naming itry yung iba naman. Kasi parang okay na sa amin yung usual na ginagawa pag kami lang, gusto namin iba naman. Gusto namin itry yung mga mga ganong anal, di ba? Sabi ko ganun sa kaibigan ko, Pastor, ano sinabi mo? Sabi niya, hindi naman dinisign ni God yan eh. Di ba? Hindi naman dinisign ni God yung anal sex na yan eh. Yeah. And then sabi ko dun sa kaibigan ko, alam mo kung ako kausap niya, ito pa sasabihin ko eh. Kailangan nilang pag-aralan, kontrolin yung kanilang mga sexual urge. Kasi kahit na matry na nila yung iba't ibang klase, kahit iba-iba na yan, umpisa enjoy sila, bandang huli hindi na sila masasatisfy. They will want for something more and more. Hanggang sa maging, weird.
At hindi na sila nasa-satisfy nun. Di ba? Parang yung nandun sabi nila, doon sa may movie na 50 Shades of Grey, hindi na kontento sa usual na use ng katawan. Kung ano-ano lang ginagawa, may mga pahirap na, may pagsasadista na. Ang flesh, hindi ho yan nasa-satisfy. Tandaan ninyo. So what's the solution? Develop a discipline. Control. Pastor, parang ang hirap eh. Maya't maya eh. Tandaan niyo, God created us with that natural sexual urge. Pero you have to take mastery over it. You have to take control of it. Kasi pag hindi ka marunong mag-control at biglang may nanukso sa'yo, wala na, bagsak ka na. At ang daming tao, naghihintay na lang ng manunukso sa kanila at babagsak na sila. Bakit? Hindi nila makontrol. Sabi na, pag nag-asawa ako, siguro makontrol ko na yan. Hindi ho totoo yun. Until ma-address mo yung issue na yan, it will destroy your life. Kaya anong sabi ni Paul? Ang the best remedy, sabi ni Paul sa 2 Timothy, madaling tandaan to, 2 Timothy chapter 2, verse 22, 2. Anong sabi ganon? Flee from youthful lust. Takbuhan mo agad. Takasan mo agad. Kung sa'yo, hindi, kaya ko to. Titiisin ko. Hindi mo kakayanin ang kasalanan. Takas ka na kaagad. Pag naaamoy mo pa lang, kung struggle mo ang alak, naaamoy mo pa lang, alis ka na kaagad. Pag nakikita mong masama na yung tingin sa'yo, pinagnanasaan ka na, alis ka na kaagad. Flee. That's the only defense mechanism we have. Flee from youthful lust. At yung youthful lust, hindi lang pang youth. Pag hindi mo na-address yan, kahit matanda ka na, nandyan pa rin yung youthful lust. Kaya ang dami, kahit may asawa na, nangangaliwa pa eh. Hindi na-address eh. At kung ikaw na may mag-aasawa, bago ka mag-asawa, ang payo ko, ito, pinupost ko na nga sa Facebook ko itong payo ko eh. Ang payo ko sa isang taong gustong mag-asawa, make it sure na na-address mo na yung issue pagdating sa sexual urge. Hindi lang naman isa lang yon. Meron pa, behavior mo. Ano pa? Maraming mga areas. Mag-seek ka na lang ng counsel, kasi matagal yon. I mean, isa lamang po ito, mga kapatid, na sumisira ng maraming buhay, na sumisira ng maraming tahanan, lust of the flesh. At isa lang sa lust of the flesh ito, sexual urge. Paano kung may iba ka pang addiction? In other words, the evil craving has its origin in the fallen flesh. Now, in the context, 1 John 2:15 to 6:17, John uses flesh with its moral ethical sense. Flesh here refers to the totally depraved nature or governing the individual's reason, will, and emotions. Medyo imomodify ko yung totally depraved, kasi pag sinabing totally depraved, sobrang sama na, wala ka nang isasama. So, it's a wrong wordings po yung ginamit dito. Lahat tayo merong fallen, depraved nature. Na mas bias tayong gumawa ng mali kaysa sa tama. Di ba totoo naman? Ang tao mas bias sa mali kaysa sa tama. Example, ayain mo sa church, ang daming dahilan, di ba? Ayain mo sa inom, tara, saan? Tara. Pag ang schedule nyo, alas 6, alas 3, nandun na, aaga mo naman. Siyempre, excited eh. Di ba? Bias kasi ang tao sa masama. Check yourself. Pag may mga uncontrolled desire ka, seek counsel. Pagka kasi hindi na-address yan, kahit Kristiyano ka hindi, pag hindi na-address yung uncontrolled desire mo na yan, yung flesh mo na yan, sisirain niya ng buhay mo, sisirain niya ibang tao.
Kaya nga mga ilang linggo lang nakalilipas, ang dami mga hiwalayang nangyari. Dahil hindi control ang flesh. Ano raw to? It describes that outlook which is totally oriented toward the self. Puro sarili, puro personal pleasure, puro personal happiness. That's the flesh. That's the best way to understand kung fleshly ang isang bagay o hindi. Read the word flesh backwards. Anong basa? Flesh. Self. Pag inuuna mo palagi sarili mo, pag ang mahalaga sa iyo, sarili mo, pag ang mahalaga sa iyo, personal happiness mo, ibabagsak ka niyan. Kaya marami mag-asawa naghiwalay din. Bakit? Kasi hindi na daw siya masaya. Puro personal happiness. Pag nag-asawa ka, hindi nakaligayahan mo, priority mo, yung paano mo mapapaligaya yung ibang tao na. It takes maturity to be that sacrificial. I don't know, pero kakapusin tayo ng oras, but I will just hasten. Last of the eyes. Ito naman yung mga taong madaling mainggit. Pag may nakita, hinahangad agad ang isang bagay. Pag may nakita siya, hindi na agad siya nakontento kung anong meron siya, naiinggit siya. Yung inggit, last of the eyes. Sabi ito, I see it, I want it, I take it. Parang yung kasalanan ni Achan. So we call it Achan syndrome. Si Achan, ito yung nabuhay nung panahon ni Joshua when they were conquering, when they were in conquest of the promised land. So si Joshua yung leader and they were able to conquer 31 kingdoms. But on their way to conquering the 31 kingdoms, natalo sila of all their battles. Ang lalaki nung kalaban nilang mga tao, mga giants, pati malalaking vast kingdoms, tinalo ng Israel yun. The only time they lost sa isang battle was with their battle to the AI. Yung AI, isang maliit lang na tribe. Natalo ang Israel sa maliit na kalaban nila. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi sila pinanigan ng Diyos. Alam niyo ba't hindi sila pinanigan ng Diyos? Because there was sin in the camp. That's the actual word na sinabi. There was a sin in the camp. Ano ibig sabihin? Itong si Achan, usually pag nakikipagdigma sila, marami silang, yung mga natalo nila, lahat ng pag-aari nung natalo nila, ginto, mga damit, mga alagang hayop, lahat yun, natural, sasamsamin na nila yon. Ang tawag doon, loots. War loots. Mga loots ng war. Ngayon, ang sabi ni Joshua, lahat ito turn over ha. Walang mag-ikaka-interest ng kahit ano dyan. Itong si Achan, may pinag-interesan. At kinonfess niya rin naman yon kasi nung natalo yung Israel, nag-pray sila, Lord, bakit kami natalo? Ano nangyari? Sabi, may kasalanan sa kampo. Isa-isahin ninyo. Bandang huli, umamin si Achan. So ito, nagsalita si Achan. Sabi ni Achan, when I saw among the spoils of war, a beautiful mantle, mayroon siyang pinag-interesang damit from Shinar. Yung Shinar is Babylon or Iraq. And 200 shekels of silver and a bar of gold, 50 shekels in weight. Then I coveted. Yung coveted is yung nakita yung LXX, that's Septuagint. That's the Greek translation of the Old Testament. Kaya nung panahon pa lang ni Kristo, mayroon ng translation ng Bible, no? Which is Septuagint. Ang ginamit na Griego ay entomeomai. Ibig sabihin, Achan thought carefully about it, pinag-isipan niya, pondered on, reflected inwardly regarding, and then took them. Pinag-isipan niya muna. At tsaka niya kinuha. Alam niyo, may nangyaring ganyang kasalanan din sa New Testament. Nung ang mga kapatiran ay nag-commit sila na ibenta nila yung kanilang property, tapos i-turn over sa apostle yung mga pinagbentahan, may mag-asawang hindi tumupad sa usapan. Binenta nila yung property nila, pero pinag-interesan nila yung portion nung pinagbentahan. So, tinurn over nila yung ibang pera sa apostles, pero yung ibang pera binulsa ng mag-asawa.
alam ninyo, walang pwede magtago sa Holy Spirit. So, kinonfront sila ni Peter. Sabi, tinawag muna yung si babae, si Ananias. Sabi ganon, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Ghost? You have not lied to the Spirit. You have not lied to us, but to God. And right there and then, biglang bumuwal si Ananias at namatay. Matindi yung palo ng Diyos na yun. And then, maya-maya dumating yung asawa, yung babae. Ganon din. Maya-maya bumuwal, patay. Dalawa silang nilibing. At nagkaroon ng matinding takot sa church. Nangupit lang yun, ha? Nangupit. I see it, I want it, I take it. Yeah? Anything that does not belong to you, don't own it. Pag hindi sa'yo, i-turn over mo. Kung property ng ibang tao yan, ibigay mo. Kung gamit ng ibang tao, ibigay mo. Kung ito man ay offering para kay Lord, i-turn over mo sa church, huwag mong sarilinin. Kasi, that's an Achan act. Anything that is called an offering for the Lord, they are no longer belong to anybody. It belongs to the Lord. Now, the managing of the offering of the Lord belongs to the church, not to anybody. Don't commit the sin of Achan. Lust of the eyes. Our eyes, when gazing on sinful objects, are out of their calling and God's keeping, sabi ni Thomas Fuller. And diba sabi ni Matthew Henry, natural desires are at rest when that which is desired is obtained. Yung natural desire lang. At parang at rest ka na pagka nakamit mo na yung, kumain ka na, busog ka, okay ka na. But corrupt desires are insatiable. Yung corrupt desire daw, kahit nakuha niya na yung gusto niya, hindi pa kontento yan. Gusto pa makuha yung iba. Nature is content with little, grace with less, but lust with nothing. Kaya ang taong lustful, walang satisfaction yan. Kung ikaw yung tao, hindi ka satisfied after mo makamit ang bagay na to o whatever, pray ka kay Lord. Kung wala kang satisfaction, wala kang kasiyahan eh. Number 3, na kasalanan. Boastful pride of life. The Greek could be literally as pretension of human life. Ibig sabihin, you claim to be what you be when you are not. While the lust of the flesh and lust of the eyes refer to the desire to have what do you not have, the boastful pride of life refers to sinful pride over what you do have. Ayun na, yung lust of the flesh and lust of the eyes, ito yung pagnanasa sa bagay na hindi ka meron. Pero yung boastful pride of life, meron ka nito, pero ipinagyayabang mo at nilalakihan mo kahit hindi naman ganun kalaki. Boastful pride of life. It is the desire to be better than others so that you can glory in yourself. Lahat ng yan, puro self-centered sin. Lust of the flesh, personal pleasure. Lust of the eyes, personal na possession. Pride of life, ito yung pagyayabang para itaas ang sarili. Alam po ninyo, lahat ng yan, lahat tayo dumadanas ng temptation. Hindi ka babanatan ng kaaway pag hindi mo weakness. Example, hindi mo naman weakness ang pera. Kahit lapagan ka ng pera dyan, wala nakakita, hindi mo kukunin, hindi mo weakness di ba? Pero kung ang weakness mo, let's say, ka-opposite sex, di ba? Naku, delikado. Baka biglang may nakapansin sa'yo. At ikaw ngayon para ka na lang nagpadala sa sitwasyon. No one undergoing a trial or a temptation should say, I am being tempted by God. Since God is not tempted by evil, and He Himself does not tempt anyone. Temptation simply means a solicitation to do evil.
God will not make you do evil. That's for sure. Only the devil will make you do evil, and maybe people can make you do evil, but God will not make you do evil. Now, kailan daw ang tao natutokso? Tandaan po ninyo, pag ikaw ay tinutokso, hindi ka pa nagkakasala. Kailan ka nagkakasala? Verse 14 ng James chapter 1. James chapter 1 yan. Sabi sa verse 14, each person is tempted when he is drawn away. Yung salitang drawn away, pansin nyo, passive na siya doon eh. Hindi siya active doon. Parang nagpadala na siya. Kumbaga sa sasakyan, sumakay na lang siya. Nagpatangay na lang siya sa alon. And enticed by his own evil desire. Kasi gusto mo rin. Ginusto mo na kasi gusto mo rin. Paano? Ginusto mo na kasi gusto mo rin. Yeah? And you are powerless to overcome that. That's how temptation operates. It starts with your desire. Kaya guard your desire. Yung ba mga desire mo sa buhay, makaka-glorify kay God o hindi? Yung mga urge or desire mo and wants. Una, dapat alam mo na yung want at saka yung need. Tama? Ang need, pagkain. Ang want, ito ay mukbang. Want na yun. Bakit? Grabe naman yun. Panghandaan, uubusin mo mag-isa. Want na yun, ha? So may mga ganun. We have to guard ourselves kung ano yung need, ano yung want. Tapos sumunod, dapat yung ating mga wants, make it sure, hindi mas mahalaga sa need natin. Okay? Parang kumbaga sa kaabalahan, parang libangan lang. Okay? Wag mong iubos ang buhay mo doon. If you will not, alam niyo suggestion ko, pag-aralan niyo yung sarili niyo. Ano bang weakness ko? Ano ba yung sa tingin kong dito ako mababagsak? Di ba? Kumbaga sa company and SWOT analysis, di ba? Ano yung strength, weakness, opportunity? At ano yung time mo? Ano yung time mo to accomplish them and to prepare yourself for them? Study yourself. Kung sa tingin mo madali ka magkasala, pag-aralan mo. Una, baka yung prayer life mo, yung quiet time mo, pinabayaan mo, devotion mo, pinabayaan mo. Kaya alam niyo yung ginagawa ko, everyday nagpo-post ako ng devotion sa Facebook eh. Sinishare ko pa sa iba sa messenger sa ilan. Para yung mga hindi nakapag-devotion na palaging nasa Facebook, at least pag binasa nila yun, nakapag-devotion sila. Bantayan niyo yung inyong personal walk with God. How's your relationship with God? Kumusta ang quiet time mo? It starts there. Ang pag-backslide nag-uumpisa sa pagkalimot sa iyong personal walk with God. Pagkatapos, kung gusto mong lalong lumakas at lumago ka spiritually, find a small group. O kaya sabi mo, Pastor, pwede ba mag-Bible study kayo sa bahay namin? Kasi dati nag-alok ako nung nag-lockdown, nag-alok ako even before lockdown, nag-alok ako ng online na small group. Wala naman pumayag eh. Wala rin naman gusto. Buti pa yung mga taga-ibang lugar, may nagpapa-small group sa akin online. Ano nangyari? Pag natukso ang tao, sabi rito, each one is tempted when he is drawn away, natangay na siya, ng sarili niya ring kagustuhan. Kasi nilagay niya yung sarili niya sa sitwasyon eh. Tapos nagpadala na lang siya. Anong sabi sa verse 15? Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And when sin is fully grown, it gives birth to death. The irony of temptation, it results to death, not life. Very ironic din yung illustration, no? Pagbubuntis pero ang kamatayan, hindi buhay, no? That's where sin leads. It leads to death. Again, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride in one's possessions is not from the Father, but is from the Word. Finally, so yun yung pinag-aralan natin. Forbidden love. Una, do not love the world and the things of this world. Number 2,
Do not lust for the world. Huwag mong pagnasaan ng mga bagay sa mundong ito, kahit yung mga sa kapwa mo o yung kapwa mo. Number 3, instead, do the Lord's will. Anong sabi ng verse 17? And the world with its lust is passing away, but the one who does the will of God remains forever. Ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, mananatili magpakailanman. Yung salitang does the will of, yung gumagawa ng kalooban ng Diyos, ang verb niya ay present tense, which indicates yung paggawa niya ng kalooban ng Diyos ay habit at lifetime pursuit niya na. Yun ang ibig sabihin ng doing the will of God. Kumbaga, this habit niya na ang gawin ng kalooban ng Diyos. I don't know kung anong struggle. Sample, kung ang struggle mo pornography, then do not surf the net alone. Kung nagsaserve ka, lalo kung meron kang cellphone, kasi dati computer, ngayon cellphone, ang madalas gamit ng tao. Kung magse-cellphone ka, make it sure na nakikita ng iba yung screen. Hindi yung nakatago ka sa KKK. Ano yung KKK? Kadilim-diliman, kasulok-sulukan, katago-tago ang lugar. At nagsaserve ka ron. No. If struggle mo ang pornography, hayaan mong makita ng tao kung ano yung pinapanood mo sa Facebook, sa YouTube, para accountability, build accountability with people. Huwag yung tago ka ng tago. Delikado yan. Kung problema mo naman ang pagkain, ako, personally alam niyo ba, mga more than 2 years ago, I decided to cut my sugar intake. So ang ginawa ko, nagkakape na lang ako ng walang asukal. Wala ring creamer, walang asukal. So yun ang aking daily habit. Coffee without sugar. Of course, yung coffee ko medyo mahal nga lang kasi yung Nescafe Gold binibili ko para may lasa naman, di ba? Pero wala akong sugar. Ngayon, hindi naman ako diabetic. Ang akin lang, dahil nagkakaedad na ako, siyempre, yung sugar intake medyo bawasan na, di ba? Pero nag-iinom pa rin naman ako ng mga 3-in-1 pag naabutan ako. Pero hindi palagi. Minsanan lang. Hindi naman sobrang strict ako. Soft drinks, pag binigyan ako, okay lang. Pero hindi palagi. Kasi kinokontrol ko na yung sugar. Ngayon, 3 weeks ago or magwa 1 month na, o 3 weeks ago, nagbawas naman ako ng rice intake. Kaya matutuwa ang mga inasal sa akin. Kasi, ang maximum na kanin ko na lang per day ay 1 cup of rice per day or no rice at all. Tanungin niyo asawa ko. Ginagawa ko talaga yan. Alam niyo, nawala agad yung yung tiyan ko. Nakikita ko na yung paa ko. Yeah? Why did I do that? Una, for health reasons. Pangalawa, because I want to practice discipline. Tandaan nyo, you have to take charge of your body. Bakit? Yung katawan mo, kung Kristiyano ka, sa Diyos yan. Pahiram lang sa iyo ng Diyos yan, kaya alagaan mo yung katawan mo. Take care of your body. Huwag mong sirahin, huwag mo abusuhin. Alagaan mo yan. Pagka nagkaroon ka ng uncontrollable activity with your body, delikado yan. It will enslave you. So you have to take control of your body. Suggestion ko lang yun. Kung yun ang struggle nyo, o kahit na hindi kayo, kahit naman hindi kayo diabetic, try nyo. Alam nyo, may ginagawa pa akong isa. Share ko na rin Bukod sa wala na akong sugar sa kape regularly, tapos 1 cup of rice, hindi ko naman pinagmamalaki, sinishare ko lang sa inyo, kasi kahit ako nahihirapan din minsan Pero I have to do this, Bukod sa no sugar sa coffee, maximum of 1 cup of rice a day, meron pa akong isang ginagawa. Yung natural fasting. Alam niyo yung natural fasting? Alam niyo, fasting is good. It detoxes your body of toxins.
Yung natural fast, ito yung simula sa gabi, let's say 7 o'clock huli mong kain, 12 hours, ha? Hindi ka kakain. Pag gising mo sa umaga, gising mo alas 7, naka 12 hours ka na, tsaka kumain. Natural fasting. Alam niyo maganda? Alam niyo bukod doon matipid? Di ba? Matipid. Di ba? Totoo. Lalo ngayon, mahal ng bigas. Ang solusyon pag mahal ang bigas, 1 cup of rice a day. O, tipid, di ba? Yan ang solusyon. Kasi naman kayo, kung makakain kayo ng bigas, parang bandihado eh. Kung makapag-saldok ka, kala mo yung serving plate. Yung mga nung kabataan ko, lakas ko sa kanin. Tataka nga sila, Pastor, ang lakas mo sa kanin, pero ang payat mo. Siguro malakas yung metabolism, di ba? Pero, siyempre dahil 40s na ako, hindi na pwede, di ba? Mahirap na. So, take charge of your body. Learn to control yourself. Bago mo kontrolin yung ibang tao, kontrolin mo muna yung sarili mo, with what you take, with what you say, with what you think, and then discipline follows. It will make you a disciplined person. Alam niyo, it will save you from headaches and unnecessary body pain. Kasi yung mga tao minsan may nararamdaman sa katawan, yung nararamdaman nila ngayon kasi nung kabataan nila, nagtanim sila ng bisyo, nagtanim sila ng katakawan, nagtanim sila ng kung ano-anong kinakain, uncontrolled life, unhealthy lifestyle. Tapos ngayon, ang dami nila naman sa katawan. Kasi, inaani mo lang eh. So, bago ka mag-ani, habang wala ka pang inaani, o para mapigilan yung bagay na yan, take charge. Learn to control your desires. And make it sure na si God is pleased sa mga urges mo, kahit sexual urge, God's idea naman yan eh. Within God's command. Alam niyo ano sabi ng Lord? If you keep my commandments, you will abide in my... Kung mahal niyo si Lord, susunod ka. Tama? Hindi pwede yung, Lord, alam mo mahal kita, pero pagbigyan mo na ako rito. Hindi pwede yun. Kung mahal mo si Lord, sumunod ka. Hindi pwede, Lord, alam mo naman, Lord, na kahit hindi ako nag-church, alam mo naman, Lord, na kahit hindi ako nagbibigay, alam mo naman, Lord, na kahit hindi ako nag-attend ng small group o Bible study, Lord, alam mo naman yun, na mahal kita, so, Lord, mahal kita, basta mahal kita, so, ako nang bahala sa sarili ko. Hindi ho po pwede yun. It doesn't work in God's kingdom. Just as I have kept my Father's commandments and abide. Si Kristo nga sumunod eh. Sino ka? Di ba? Si Lord nga sumunod sa Father. Ikaw hindi susunod sa Ama? Sino ka? Talo mo pa si Kristo. Sabi nga ni Kristo, no servant is greater than his master. I am the true vine and my Father is the gardener. When you produce much fruit, you are my disciples. This brings great glory to the Father. Ang tunay daw na disciple ni Kristo, yung namumunga. Ano yung namumunga? Diniscuss ko last week. The fruits of the Spirit. Ano yung fruit of the Spirit? In your relationship with God, love, joy, peace. You experience love, joy, and peace. Because of your growing relationship with God. There is an overflowing love for God and for others. You enjoy, you have joy within you kahit may pinagdadaanan ka. And there is an inner peace na hindi mabibigay ng sanlibutan. These fruits of the Spirit is the result of your intimate walk with God. Ano naman yung sumunod na tatlong set ng fruit of the Spirit? Patience, kindness, goodness. Patience, kindness, goodness, ito yung mga fruit of the Spirit in your relationship with others. Are you patient with people around you? O konting pagkakamali lang, sasabog ka na agad na parang bulusan. At tamaan ng tamaan, sorry, masigawan ng masigawan, masipa ang masipa. Hindi ho po pwede yun. We need to ask God to
to help you exhibit the fruit of the Spirit, which is yung patience. Ano yung sumunod? Kindness and goodness. Kindness, patience has something to do with irritable people. Kindness has something to do with people kahit na hindi naman sila mabuti sa iyo. Goodness is exercise to every people you are good. Hindi yung choosy ka. Ay, ayoko dyan, masama yan. Ay, ayoko, galit din ako dyan. Di ba? May ganun tao, no? Hindi Christian yun. And last na set ng fruit ng Spirit, 9 fruits yun eh. Una, love, joy, peace, relationship with God, relationship with man, patience, kindness, goodness. Tapos yung tatlong huling fruit ng Spirit, sa 9 fruit of the Spirit. Ano yun? Gentleness, faithfulness, and self-control. These three has something to do with your personality and your personal handling, how you handle yourself and how you deport yourself. Are you gentle to others? Kahit yung iba hindi gentle sa'yo. Are you faithful in your responsibility, in your relationship with others? And are you also reliable? Faithfulness can also mean reliable. Number 3, self-control. It has something to do with how you handle yourself when there are temptation, when there are provocation. O ikaw yung tao na madaling bumigay, madaling pumatol, madaling mag-alburuto. Ikaw yung taong moody. Ay, pag moody ka, hindi ka mature. By the way, kung ikaw yung taong, ganito talaga ako, moody ako. No, hindi pwedeng tanggapin yan. Immaturity yan. Kung moody ka, pag-aralan mo na hindi maging moody, ask God. Kulang ang time natin para i-discuss yan. Sabi ni Lord, when you obey my commandments, you remain in my love. Tanya, pag sumusunod ka pala kay Lord, nananatili ka sa pag-ibig ng Lord. Ano pa isa sa command ng Lord? Do not neglect the assembling of ourselves. Huwag niyo raw pabayaan yung ating assembly as a church. Command ni God yan. If you obey God's command, you remain in His love. Hindi mo pwede sabihin, ang church man-made na lang yan. Yung church ano na lang yan. Hindi totoo yun. Mga churches nga sa Bible, mga pasaway din, pero church pa rin yun ng Lord. Diba? Kahit ang church, maraming problema, church pa rin ng Lord yan. Kasi wala namang perfect na tao. At wala rin perfect na church. So mahalin mo ang church kahit sa tingin mo, may mga hindi ka gustong nangyayari. Mahalin mo yan kasi church ng Lord yan. Sabing ganon, if you obey my commandments, you remain in my love. Just as I obey my Father's commandments and remain in His love. Again, si Kristo, an example niya yan. Si Kristo, minahal niya yung kanyang grupo kahit may Judas. Di ba? So, mahalin mo rin ang church mo kahit sa tingin mo iba-iba na klase ng mga tao nandyan. Si Kristo nga, minahal yung disipulo kahit may Judas eh. Sabi ni Kristo, all who love me will do what I say. My Father will love them, and we will come and make our home with each of them. The Trinity, the Holy Trinity, will dwell in you if you keep God's command and if you remain in the love of God. Imagine, hindi mo na kailangan ng anting-anting, Hindi mo na kailangan ng mga magic-magic para protection ng ka mula sa kaaway. Bakit? If you obey the command of God and you remain in God's love, the Holy Trinity will dwell in you. They will make their home in you. Sabi sa King James, we will make our abode in Him. We will tabernacle in Him. Mananahan daw ang Ama, Anak, Espiritu Santo sa puso mo. But I will do what the Father requires, sabi ni Christ. Kahit na may impending na arrest siya. Sabi ni Kristo, I will do what the Father requires so that the world will know that I love the Father. Gagawin daw ni Kristo yung kalooban ng Ama na siya yung magiging sacrifice sa cross so that the world will know that I love the Father. At alam niyo, sabi ni Kristo, come, let's be going. Lika, sama kayo sa akin sa pagtupad sa kalooban ng Ama. Ayun ang invitation ni Christ sa iyo. Sumama ka sa Kanya sa pagsunod
sa kalooban ng Ama. The forbidden love. Ano yung love? Do not love the world and the things of this world. Do not lust. Huwag mong pagnasahan ng mga bagay sa mundo. Instead, do the Lord's will. The forbidden love. Let's pray. Lord, salamat po sa inyong salita. Salamat po at kay Panginoon ang patuloy na mangusap at kumilos at makita po namin na lahat ng ito, Panginoon, na iniutos ninyo'y una, sa ikalalahati ninyo. Ikalawa, para rin kami lumago sa aming spiritual life at para rin sa aming proteksyon mula sa unnecessary pains and evils of this world, and para kami, Panginoon, mag-enjoy sa blessings na inilalaan ninyo sa lahat ng nagsisiibig sa inyo. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, itong aking dalangin. Amen.